Anong sabi ni Isko? Joan Maragay sabi dito, "Ngayon ko lang nalaman na may matanda pa palang sinungaling." Sabi ko, "Mamaya patutunayan ko 'yan kung bakit, sinungaling si Chavit." O eto, anong sabi ni Isko? Incheck, dating pulitikong incheck. Anong sabi ni Isko? Abogado. Hmm, parang nakikita natin dito lahat ng Rizal Lacanarias siya, ah, lahat ng, mga tao na pinaghihinalaan ay puro mga kakampi ni Duterte. Sabi niya 'no, dating pulitiko. O ayan, pinagmamalaki ni Glenn Chong na nandun sila sa Mendiola. Ang dinig ko yung grupo na Gemma Roldan, shoutout, yung grupo na nagpumilit na pumasok sa barikada ng mga pulis, ng mga riders ay yun pala ang sinasabing grupo ni Glenn Chong. O bakit kailangan hindi paghinalaan si Glenn Chong? Anong anong pangalan nung, driver bodyguard ni Glenn Chong na napatay dahil sa pagbebenta ng droga? Santillan. Sino 'to? Basahin niyo nga pangalan, Jerry Santillan. Nagkataon lang na nasa iisang lugar, magkamag-anak, magkaapelyido, kasama ni Glenn Chong. Ito yung mga nanggulo. Hindi ako naniniwala sa nagkataon lang mga kaibigan, eh. Oh, hindi ba dapat paghinalaan, 'di ba dapat imbestigahan itong si Glenn Chong? Oo. Tignan ninyo ang pangalan ng taong 'to, Jerry Santillan. Kasama ni Glenn Chong 'yan nung gabi. Nagkataon lang. Ah, banggitin na natin. Si Red Santillan, yung napatay nung panahon ni Digong dahil sa pagbebenta ng droga. Nagamit niya sasakyan ni Glenn Chong nung nag-deliver ng, shabu. Oh, eto kasi yabang-yabang ni Glenn Chong. Hmm. Maisog rally is marching towards Mendiola from Liwasang Bonifacio. Ibig sabihin, ang, nag-assemble sila, ang assembly area nila is Liwasang Bonifacio. So, napunta sila ng Mendiola. Sino yung mga nasa Liwasang Bonifacio? Grupo ni Duterte. Nasa likod nila kami. Ibig sabihin, marahil sila yung nag-push para manggulo. Ngayon lumalabas, Ann Aquino, hello, hello. Lumalabas na may kinalaman sina Topacio, may kinalaman sina Vic Rodriguez, pero Vic Rodriguez on that time is in Japan. So, ang nakikita natin dito na ground commander ng mga nanggulo ay isa si Glenn Chong. At alam ko kung paano maglaro si Glenn Chong. Bakit kamo? Nakasama ko yan. At noong 2020 o 2018 or 2019, eksakto 2019, by month of August, inamin mismo ni Glenn Chong and dito, nung nagpunta siya rito, inamin ni Glenn Chong na may mga hawak silang goods. Sabi nga ni Glenn Chong, "May mga hawak, kaya kong tapatan yung grupo ni Carranza." Si Carranza general na nun, kayang tapatan ng grupo daw ni Glenn Chong ng mga goods. Oh, yun yung mga basehan. Yes, I remember. Thank you, Glenda. O yan. Ah, Kaya dapat itong si Glenn Chong dapat imbestigahan. Sabi ko sa inyo, marami kayong mahuhukay dito kay Glenn Chong. Hmm, nagmamalinis na lang 'yan kasi alam niya meron siyang pinagtatakpan, 'di ba? Larga tayo, iwas tayo diyan. Tita Nita si good morning. Ito yung mga mayayabang na mga personalidad, mga influencer daw 'to, mga vlogger. Pati yan nasa likod. Identified na. O ngayon pinagsisigawan ng mga pamilya ng mga nakulong, palayain daw, hindi. Parusahan yang mga yan. Unang-una, dapat parusahan din yung mga magulang, lalong-lalo na yung mga magulang na mga menor de edad na nahuli. Huwag basta pakawalan ng basta-basta.
Kasi 'pag pinalabas niyo yang mga yan magiging salot ng lipunan yan. Manggugulilit yan, eh. Multahin niyo ng sangkatutak. Pabayaran niyo yung mga nasira, lalong-lalo na yung mga gamit ng mga gobyerno. Papalitan ang dapat papalitan, pagmultahin ang dapat pagmultahin. Yung mga nasaktan mga pulis, yung mga bill nila 'wag akuhin ng gobyerno, dapat pabayaran diyan sa mga nag-rally na yan na nahuli. Sa totoo lang, hindi ako kahit na bata yang mga yan, dapat, managot sila. Lalong-lalo na mga magulang ngayon, kasalanan na daw ni BBM, police brutality na daw. Putang ina, police brutality? Lumpuhin mo yung police brutality pa rin. Once na sumayad ang palad mo, nasaktan ng isang pulis, may karapatan na ang pulis na dakpin ka, may karapatan na ang pulis na kung anong gawin niya dahil ipinagtatanggol lang ng pulis ang kanyang sarili. Pasalamat nga kayo, eh. Mahinahon pa yung mga pulis. Dapat nga pinaghahataw ang mga batok ninyo, mga ulo ninyo na mabasag na, eh. 'Di ba? Huwag gano'n. Wala kang karapatan labanan ng pulis dito, agawin mo yung shield ng pulis dito, kahit barilin ka ng pulis, puwede niyang gawin 'yun. Oo, mahinahon nga, eh. Sinong nasaktan na sinasabi ninyo na mga realista? Wala. May na-ospital na realista? Wala. O pulis, ilan yung naka-ospital? May bali ang braso, may pilay, may balita ko may nabali ang ribs, may putok ang ulo. Gawin mo 'yan dito, tignan ko lang, paduguin mo ang pulis dito, tignan ko. Kahit barilin niya ang sentido mo puwede, 'di ba? Itong mga gagong 'to, nagtatapang-tapangan, galit daw sila sa korap. Eh, di pinuntahan niyo sana yung bahay ni Saldico, pinuntahan niyo sana yung bahay ni Joel Villanueva, Bong Revilla. O, pinuntahan niyo sana yung bahay ni Alcantara, ni Bryce Hernandez. Ang gusto nila, 'tong mga ralista nito, pabagsakin ang gobyerno. Bakit kanyo? Kasi 'pag napabagsik nila ang gobyerno, kung sino man ang nagbayad sa kanila, balik sa posisyon.